Ay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, eto, sanib puwersa na. Ayon po sa post ni Pokis, no, ni si Romeo, na magkakaroon po ng rally kasi ang INC, di ba, sa 16. Ngayon po, hindi naman, wala naman siya sabi siguro ang INC na may sumama, no? Pero siguro open ito kasi niya for transparency, no? Kaya ito, maaaring sumama, sabi nila ha, na INC, GIL, KOJC at ibang member ng Catholic Church at faith Muslim communities, lay organizations, mga retiradong sundalo at pulis at uniform, kabataan, estudyante, manggagawa, profesional at iba pang sektor, November 16 to 18. Ito yung sinasabi natin mga kaibigan na yung gagawin po sa November 31, di ba, may rally din, baka pag-isahin na lang. No? Kasi nakita naman, kung talagang effective yung rally ng INC sa 16, hindi na siguro mag-rally para sa 31 pa, di ba? Ito yung sinasabi ating kababayan na majority, hindi dahil sa Iglesia ka ni Cristo, hindi dahil sa Iglesia ni Cristo na marami na pumunta, Iglesia ni Cristo ipo-point mo na lang. Isi-single out mo. Ay, kanya-anya, mga Iglesia ni Cristo, ganyan niya, anti-gobyerno, hindi ho. Ito bigyan ko kayo na idea. Sa tingin nyo, ganito karami sasama. Ganito karami pupunta. Tignan nyo yung social media sa Facebook, napakarami. Isa-isahin nyo kung talagang troll yun. Hindi troll yun. Yung mga bumabatikos kay Junior, hindi yung mga troll yun. Tignan nyo naman po kasi isa-isa. Kesa naman yung mga bumabatikos kay Senator Rodante Marcoleta at sa iba pa, kay Sara, puro troll. Hanggang ngayon wala akong nakita, yung totoo lang, wala akong nakita na fake account lahat May mga ilan-ilan na matatanda, siguro loyal loyal sa BBM yon, makikita mo yung mga post nila, maraming friend. Pero karamihan talaga konti lang. Kaya huwag ipapadaya. Yung mga gumikilos na po sila ng sobra-sobra na. Inuutusan na yung mga vlogger. Isipin nyo ang puntiran nila, Iglesia, Duterte, Marcoleta, at itong gagawing rally na to. Hindi natin alam kung bakit di sila nakikisang-ayon sa ganito. Ang ganda naman ng panawagan. Ayan rally para sa panagutan, katarungan at katapatan. Hawig na sinabi ng Iglesia ni Cristo for transparency, for better democracy. Di ho ba? Nagtataka ako sa mga to. Kontra sila sa mga rallying ito. Lalo yung mga vlogger dyan. Ito may mga vlogger dyan na nagmumura. Halos lahat minumura ang DDS. Hindi ko pinatanggol ang DDS Wala akong pakalam sa DDS. Kaso yung mapagtungayaw sila. Yan po ang kahayagan na gustong-gusto nilang pakinggang vlogger. Ako, nakita nyo ba ako nagmura? Siguro kung nakita nyo ako nagmura, hindi direct to the point. Sila direct to the point magmura. Tad ng mura. Kada sentence nila, mura. Ganyan ang mga vlogger na napakawala ngayon ng Junior. Hindi ko alam kung kay Junior yun Hinala ko lang Kasi nakapagtataka Pursige sila ngayon. Dati wala pang rally INC. Tamang bakbak sila. Ngayon magkakaroon ng rally ang INC, double time sila. Totoo. Double time po mga vlogger ngayon. Halos hindi na tutulog. Hanggang madaling araw, umaga, bash kay Marcoleta. Lahat ng paninira, lahat ginawa na. Biruin mo, sabihin nila, yun daw pondo ng rally, yung pondo ng eleksyon ng kay Marcoleta, ang gumastos daw Diskaya. Kaya daw hindi niya mapanagutan Diskaya. Naklantiting naman. Gusto nga ni Marcoleta mapanagutan Diskaya Basta umamin muna bago isoli ang pera Ganito mga to. Mas si Marcoleta, mas pinagdudahan nila na protector daw ni Diskaya kesa doon sa dalawang school bukol at pati kay Boy Tago. Ni walang ginawa para sa Diskaya. Sige, may ginawa bang pagpe-persecute or sa mga Diskaya ang school bukol? Pati si Boy Tago? Wala. Ano ginawa ni Marcoleta? Mas napapaamin niya pa yung tao. Di ba? Napaamin naman hindi niya pinaniwalaan. Di ba? Kaya dapat lang ito para magising ang lahat. Wag yung sabihin binayaran lahat yan. Ang dami pupunta niya, binayaran lahat. Sumama kayo. Mag-imbestiga kayo. Di ba magaling kayo mag-imbestiga? I-try nyo kung may nagbayad dyan sa rallying gagawin ng INC. Sige nga. Yan ang palusot nila. Nagbayad? Antindi nyo. Kung binayaran yan. Di kung binayaran niya ang gastos dyan Ako duda ko ang gastos dyan pag binayaran ka sa Kaliat, mga 10 billion. Pagkain pa niyan. Alam ko libre pagkain dyan Oo, ng INC. Nakaraan kasi rally, libre ang INC. Ilang pinakain doon? Nasa 2 million. Ang pinakain pa yung restaurant na kilala. Pinakain pa yan. Tagi-isa pa, meal.
O, magkano 1,000? 100, di ba? Doon sa mamahalin sa restaurant na kilala. Simula sa letter M. Alam nyo na yun. Di ba? O, binigyan ng tag-isa-isa. O, isipin mo, gano'ng karami yun. Sabi mo, mag-aaksaya ang INC ng ganyan kung talagang binayaran sila. Hindi. Dahil gusto lang talaga nila maayos ang bansang Pilipinas. Di ba? Ito mga to, ayaw talaga ng lahat po ng ayaw, hindi sasama dito. Ito ha. Hindi naman lahat kasi iba may sakit eh. Yung iba, hindi talaga walang kapasidad na sumama. Pero lahat ng ayaw dyan sa rally na yan, ha? Tandaan nyo, ayaw ng kapayapaan sa bansang Pilipinas. Tandaan nyo yan. Ayaw nila ng kapayapaan. O kayong mga dilawan, sumama nga kayo dyan. Bakit? Ayaw nyo sumama dyan. Bakit? Alam nyo, malalaglag si Junior. Paranoid kayo, baka maupo si Sara, kayo mawala ng posisyon. Diba? Ibig sabihin, hindi kayo talaga para sa taong bayan. Huwag nyo paglulukuhin. Puro trolls lang ang natatanggol sa inyo. Yung mga vlogger ng Junior, puro mura. Tantad ng mura. Di ba? Mura na mura, nagkanda, mura-mura na. Tuwan-tuwa yung mga loyalista sa nagmumura. Pero kay Pangulong Duterte, galit na galit sila kasi nagmumura. Pero ngayon, kinakain nila lahat ng tae ni Junior at never again. Di ba sabi nakalagay, Marcos never again. O, kasi Duterte daw nagmumura. Isa sa mga ayaw nila kay Duterte nagmumura. Eh, yung mga vlogger na susunod-sunod ng mura, anak ng tete niya. 15 minutes ang video niya. Nabilang ko, nakapagmura siya, nakapanlait siya, lagpas 100. Mura-mura, PI ng PI. Mga ano kayo, mga PI kayo. Oh, lahat ang daming vlogger na Junior. Tandaan nyo. Mura ng mura. Tantad ng mura. Yan, gustong-gusto ng dilawan ngayon makinig. Pero si Duterte, sinuka nila. Ngayon, kinakaya naman nila yung nagmumurang tao. Gusto naman nila pakinggan kasi alam nila labang kay Sara. Pag may isang tao pala na lumalabang kay Sara at nagmumura, okay lang sa kanila. Di ba? Kaya nga di sila makasama din sa rally nito eh. Bakit? Guilty sila eh. Alam kasi nila yung katotohanan na kung sino may kasalanan ng mga flood control issue na to. Hindi sila makapagsalita kasi madidiin ang Junior. Kapag nadiin ang Junior, kawawa ang Junior, mauupo baka maano si Sara, ma-promote pa sa 2028, tuluyang manalo. Yun bagay na ayaw nila noon. Di ba? Yan, opinion ko lang lahat yan ha. O yan, sasama po, pati mga retiradong sundalo. O, maiwan na natin to mga kaibigan. Dito tayo dumako sa painggan natin tong kay General Pocis. Alam mo, matindi talaga tong rally nito. Makasaysayang rally po ito, nagagawin to. Talagang ang mangunguna dito, lahat ng equipment dito, INC malamang. Huwag kayong manggugulo. Sabihin ko sa inyo. Di ba? Hindi ito yung sinalihan yung 21, ang gugulo kayo. Hindi. Ibahin nyo to, INC to. Huwag kayong manggugulo. Ako nagsasabi sa inyo, huwag kayong manggugulo. Yung mga iba dyan, iba panawagan, manggugulo. Nako, ewan ko lang. Yeah? Nako, basta ito na. Panoorin nyo. Basta huwag kayong manggulo. Yun ang akin. Kasi, baka dyan magkaroon ng alam niyo, may 15,000 na pulis naman na itinalaga dyan. No? Sec Edwin, saka si Kumbay. So, ang gusto ko muna malaman, Sec, General, kasi itong rally na to, kayo ang kinikilalang leader. Tama po ba? Di ba? Kayo ang isa sa mga leaders at organizers. Opo. Ito po kayo po'y composed ng mga retired generals. Opo, pero iba-iba pong iba-ibang hindi lamang mga retired generals pero mga civilian din ng mga grupo. Okay. We are a movement actually. Pero wait, there are 2 rallies. Correct. One in Quirino by the INC. Yes. It was applied for by INC. Madami din pupunta sa Quirino. Pero sa tingin ko malayo kasi ang EDSA sa Quirino eh. Malayo eh. May kilometro ang layo niyan. Pero pwedeng lakarin kung tsatsagay mo. Mainit 'yon. Pero sa dami ng volume ng tao, di mo na mapapansin na pagod dyan eh. Oo. Ito, yung nakita mo sa likod niya, rally ano. Yun yung rally ng January 13. Hindi pa masyadong pinaghandaan yan pero napakadami. Ngayon pinaghahandaan talaga. Sasama. And the other one in People Power? Ito yung sinasabi natin mga kababayan. Ito ba, yung mga tao na nakikita nyo, pati sasama sa 16, lahat bang yan nagbubulag-bulagan? Lahat ba nasasama dyan mga uto-utok? Ibig sabihin, wala nangyayaring anomalya ngayon. Nakita niyo yung babae sa salita, yung FDI, bagsak yung ekonomiya natin. Sinabi niya hindi siya Duterte, pero bagsak ang ekonomiya dahil sa walang tiwala sa administrasyon ngayon. Di ba?
Etong taong bayan lumalabas di pa rin paniniwalaan, sasabihin nyo binayaran. Ang gusto kasi nilang patunogin, binayaran lahat ng pupunta diyan. Gusto nilang palitawin na wala naman talagang galit kay Junior. Walang galit. Nadaya rin sila ng sarili nilang mga fake account. Yung mga fake account kasi nagko-comment yan eh. Ang galing mo talaga, Junior. Ang galing mo, the best president ka. Sana hanggang 2033 ka. Puro fake account yun. Pina-hype lang si Junior, hina-hype para i-promote. Naniwala sila ngayon doon. Eto ngayon, sa dami niyan, sa tingin mo, walang problema, binayaran yan. Parang gusto nilang palitan ng mga kaibigan, binayaran lahat yan nandiyan, yung sa pupunta. Kung binayaran para lahat yan, napilitan lang. So, ibig sabihin, wala talagang gusto mag-rally. Sabi, walang problema ang bansa. Pinagluloko nyo ang Pilipino na sinasabi nyo, hindi nyo nga rektang sinasabi, pero pinapaunawa nyo sa amin, walang problema ang bansa. Eh, kung wala pa ng problema eh. Di ba? Bakit kayo mag-ano ng investigasyon? Di ba? Ang titindi ng mga to. Ang sasama ng mga ugali. Di ba? People Power Monument, correct. And who applied for that license, the permit? Because I understand INC withdrew their application Yes. for permit in INC. Pag-withdraw nila, United People's Initiative ang... UPI ho ang- nag-apply correct. ng permit. yes. At itong UPI, ito yung mga composed of civilians and retired generals. Yes, and various other Organizations. civil Retired generals, patay tayo. society groups. Ang dami niyan, retired general, dami niyan. Oh. Siguro, di bababa ng mga 50 ata. Hindi ko alam, hindi mga 20. There's a November 20 30 ba o mga 10 lang? trillion peso rally again no March. So why did you do a separate rally from them? Is there any reason why there's a distinction between November 30 and November 16? Yes, doon kasi sa November 30, they've been preparing this for quite a while now. But you were involved, by the way, in the August 21 rally. You were there. September September 21, Sorry, yes. sir, September 21. Nag-rally kami doon sa, Gate 1. initially doon sa Batasan, 3 araw, 3 gabi noon. So umalis si Speaker Martin. Tapos nag-march off kami from Batasan to Gate 4 of Capo Aguinaldo. Hanggang doon sa September 21. Correct. So my question again is, ba't pa kayo naghiwalay pa sa trillion peso? Di ba? There's volume in numbers. Yes, ang problema kasi doon, yung alliance nila, of course, we know, andun yung Makabayan Bloc. Yun ang iniwasan namin. Kasi nga, yung alliance ng Liberal Party, Catholic Church, and yung ibang grupo doon, ang inayawan namin. Iba kasi panawagan ng dilawan eh. Plastic eh. Dito lang. Iba panawagan nila. Panagutin. Pero wala silang binabanggit na pangalan. Wala silang, alam nila harap-harapan na hindi umuwi si Saldi ah. Dapat ang usually ang banggit nila, Saldi umuwi ka naman. Walang ganun. Mas binabakbakan nila si Marcoleta kaysa kay Saldi. Imagine mo yan. Wala talaga. Nanggugulo yung mga trolls sinasak. Alam ng mga pink, maraming mga trolls ang Junior. Madami. Punta na lang kayo sa asawa niya. Wag sabihin ng bibintang ako. Wag ako. Hindi ako nang bibintang. Puntahan nyo na lang yung page niya. Yung asawa ni Junior. Kasi Junior na lang. Tingnan nyo. Isa-isayin nyo yung mga account. Pare-parehas ang mga pinupost nila. Iisa mga gawa. Tapos ang mga friend nila, mga 39 lang. Iba 100. Mataas na yung 800. Di ba? Isipin mo, tingnan nyo na lang. Hindi ako. Ibig sabihin, nadadaya yung mga matatanda na imbis din tama yung landas ng tinatahak ng nila Marcoleta, nakiki-hype din sila, nakiki-bash din sila kay Marcoleta. Di ba? Gusto nila talaga babagsakin si Marcoleta, hindi yung babagsakin pati INC. Di ba? Wala na, hindi nyo na kaya babagsakin yan. INC nga nung araw eh. Nagsimula World War I saka World War II eh. Napabagsak ba? Kung saan sinusunog yung kapilya nila, binabato kapilya nila, pinapahinto sila sa pagsamba, napigilan ba yung mga INC? Hindi. Ikaw pa kaya, keyboard warrior ka lang? Ang bala mo lang dalay, bunga nga lang, pati panira lang sa iglesia. Tingin mo, matitibag mo ang iglesia? Hindi matitibag yan. Yeah? Ang iglesia, mas lalong inuuga, parang puno yan. Mas lalong lumalago. Di ba? Yung Makabayan Bloc. So in September 21, you did not coordinate with the trillion peso march? No, we are separate. But you were also there? Yeah, we sa Gate 4 kami. Doon Gate 4 sila sa pala, may sorry. Luneta. So, bali, General, sumasabay naman kayo, pero gusto nila lang muna maiwalay sana kasi nga may Makabayan Bloc. Meaning, if noong September 21, andun din kayo, pero hiwalay na grupo. Yes. Okay. Yes. Okay, so this rally, can you explain why are you holding this November 16 rally?
Of course, itong panawagan ng taong bayan, itong matinding korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Okay. Sasabihin naman, walang panawagan ng bayan. Sasabihin naman ni nung palengkera sa Malacanang, yung spokesperson, walang panawagan ng taong bayan? Yan, hanggang ganyan. Ay, hinala ng mga pinglawang, binayaran niya lahat yan. Ganyan sila. Hindi lamang ito, United People's Initiative na kami-kami lang, marami pong grupo ito. Alliances of various groups, various civil society organizations. Nadamay ako dyan. Check. Pati ako nadamay. Bakit? May lumalabas na sinasabi na yung mga destabilizer led by General Pokis. Sige tayo, may kasi may nag-post ng matanda, ayaw tumahimik. Alam niyo na yung kapatid ng mga tulpo, no? Nag-post siya na destabilize, pang-destabilize yata ng mga destabilize. Banggit doon na gusto nila pabagsakin ata yung gobyerno, gusto niya. Huwag kayo maniwala sa matanda na yon. Alam kasi na matanda na yon, sasama sa rally itong mga to, sila Chavit, sila ganito, ito si Poki sasama. Naramdaman ni Tanda ng kapatid ng mga tulpo, nasasama yung mga yan. Kaya pinangunahan niya na mag-post, kuwari, para pag sumama itong mga to, sasabihin niya, di ba, tama ako sa pinost ko, ang galing ko, di ba, para humanga sa kanya mga fans niya, di ba? Para kuwari, na-predict niya, kuwari, nahulaan niya, na kuwari, magaling siya. Bugok! Di ba? Hindi, panghuli ako, malayo ako. Siya yung nauuna. But I remember, and there are reports, and we will go straight to the point. There was a previous report that I've seen that you met with General Bronner. That's correct. And you asked for a withdrawal of support. No, that is not correct. That's not correct. No, yeah. The correct thing there is, yeah. When did you meet with General Bronner? We met with General Bronner and his battle staff September 20, the day before September 21 rally. Okay. Yeah. Okay. Essentially, kasi maraming ang mga fake news, mga disinformation about our group. In fact, you were, if I'm not mistaken, the AFP called whatever the talks about withdrawal support as a soft coup dynamics, parang ganun. Walang ganon, walang usapan sa coup, walang usapan whatsoever. So you are not against, it's not true that you are advocating a withdrawal support. No, because ang kwento, and I'll tell you frankly, the buzz there outside was there were two, you were advocating a withdrawal support, and the AFP were against it because primarily, and this is the discussion, there are two kinds of a withdrawal support and a revolutionary government. No, walang ganon. Okay, on the part of, and it was very widely discussed among the political class that you advocated for. Alam nyo, aminin nyo na kasi, si Junior, hindi naman talaga magnanakaw yan. Pero may kinalaman siya dun sa pagpirma, kasi siya pumipirma ng budget di ba? Wala naman siya kinuha. Palagi natin na wala naman talaga siya kinuha, no? Pero nakakainis lang dang sabihin nila na may hangganan lang, hindi makakarating kay Junior sa Malacanang, hindi makakarating. Hindi nga siya nangingialam nagkakagulo na sa Blue Ribbon Kung ako presidente nakita ko yung Blue Ribbon nagkakagulo anong problema sa Blue Ribbon? Hindi matawag-tawag si Saldi, hindi makasil yung passport Inuutos ko bilang presidente, cancelan na yung passport niyan. Sige na. Paano na? Di ba? Kung talaga, wala mahina si Junior, nahihinaan kami. Totoo lang. Hindi siya magnanakaw. Pero nahihinaan kami. Withdrawal support. No. Aminin nyo naman yun. So that following a withdrawal support, like what we did kay GMA. KGMA, yes. That the vice president assumes the office. And the generals or the people that you spoke to allegedly refused because she was pro-China. And the orientation of the AFP was fundamentally Western. And the interoperability and all the training are fundamentally Western and primarily American. Okay. General Paul, can you give us what actually actually, pumunta kami doon. We actually seek the meeting with him. Sino mong mga kasama niya? Mga retired generals. Ako, retired generals. The United People's Initiative. Can you name some of them? Of course, kasama dyan si General Kita and General some Kita, others. General Pokis, Admiral Suarez. Okay. Some others, okay. Now, gusto namin makamit siya dahil maraming mga fake news, mga disinformation na itong grupo daw namin ay nanggugulo. Okay. Not nanggugulo, because to be inciting to sedition. Ang dami rin ng grupo na yan. Ang alam ko yung grupo na yan, umaabot din ng mga, kung di ko ipagkakamali, mga 20,000. Yung grupo na yan. Kaya dadami lalo yan, yung rally dyan sa INC. That's why. Yun ang gusto namin parating sa kanya. No? Na we are ang aming grupo
we are a non-partisan, non-political, law-abiding movement, actually. Okay? The concern on you, General Pokis, is because you are identified with the former President Duterte. That's why the slant towards, when you spoke, it was matunog yung withdrawal support, but you prefer, your group prefers Vice President Sara. No, it's like this. Of course, I helped the campaign of President Duterte. That's a fact. I also organized BBM 2.0, itong rally, itong May 2022. Okay. We campaigned for President BBM. BBM 2.0. Okay? Ngayon, nung wala siyang katandem nung finally, sumama si Inday Sara as katandem niya, naging BBM Sara 2.0. So yung ang manok nyo noong 2022 was really BBM, yes. At that point, wala pa si Inday Sara, hindi pa siya nag-ano. Okay. So BBM sa 2.0 So kausap niyo po si General Bronner. Ano pong sinabi niyo? Hindi, yung explain namin, we are not So you were aware the rumors going on, yes. so you need to speak to General Bronner. Ngayon, ang pinahiwatig namin sa kanya, sabi namin, we are representing the people, pinapahiwatig namin yung sentimiento ng mga tao dito sa matinding corruption na ito. At dapat yung mga ganyan, huwag kayo kumampi sa sa namumuno, dapat sa taong bayan kayo kumakampi. Di ba? Merong general kasi doon na Southern Luzon na nagpa-press release na okay, sumasama sila sa nakikiramdam sila, nararamdaman nila yung hinaing ng mga tao, parang gano'n. Ano sagot ni General Bronner? Ang sinabi ko lang doon na tinitwist nila na hinihikayat ko raw siya na magkudita o mag-withdraw support, ay sinasabi ko lang, baka naman yung armed forces. No, when you were faced with him and then you explained that, General, sabi mo, hindi kami nagugulo, may mga reklamo kami lehitimo. Yeah. Alam mo, ang bili ko lang sa mga magrarally buksan nyo puso nyo. Mapa-pulis man, mapa-citizen, lahat, hindi lang mga pulis, hindi lang mga sundalo, lahat. Buksan natin ang puso natin. Lahat ng professional, nasasama sa rally na yan. Buksan natin ang puso natin na panahon na para maramdaman naman ng mga namumuno sa atin sa bansa na nagkakaisa ang taong bayan sa gusto nila layunin. Dapat sa transparency. Hanggang ngayon niya, wala nga blue ribbon patay ang blue ribbon tinigil Diba? Ang sama ng loob ng mga taong bayan, pagbigyan nyo naman ng taong bayan para first time the history naman bigyan nyo naman ng taong bayan buksan nyo mga puso nyo, hindi para ibagsak si Junior. Ipakita kay Junior na kahit papaano may mali siya nagagawa. Ibig yung pala sabihin si Junior walang ginawang mali. Yan na nga Hindi yan yung maasikaso yung nangyari ngayon Dapat presidente siya, alam niya yan. Di ba, buksan yung puso nyo, hindi ko kayo kahit na pang magwala tayo, hindi. Buksan natin ang puso natin para sa kapayapaan. Para magkaisa mga Pilipino. Na ano ba yung bubuksan natin? Pakinggan natin yung boses ng taong bayan. Mapa-opisyalis ba tayo, mapa-mayor tayo, sumama tayo dyan, kumakasama tayo dyan, buksan natin yung puso natin na ito ba rally na to para sa kulay? Wala mo lang Duterte. Para muna sa panawagan na to. Diba? Para magkaisa, yun ang gusto ko na buksan nyo ang puso nyo. Huwag kayong nabaindihan niya, walang kasalanan ng BBM. Wala kang kasalanan ng BBM Sige, walang kasalanan. Pero yung panawagan ng tao mas nakakalamang, sila man nakakakita. Nakikintindihan nyo, mga kababayan? Hindi tayo nananawagan ng kaguluhan, nananawagan tayo dito ng kapayapaan. Ang bawat isa, ako tulad ko, binuksan ko puso ko, teka muna, bakit magrarally itong mga to? Anong magandang idudulot nito? Makikita ng buong mundo yan, na ay may pagkakaisa pala mga Pilipino, nagkaisa na. Mali mo sa araw na yan, maghimala ang Panginoon Diyos kasi ang pagkapasya sa huli. Di ba yung bagyo nga, isipin nyo bagyo balita napakalakas. Super typhoon, itong Uwan. Ano nangyari? Nalusaw. Wala nakakaalam ba't nalusaw yun. Siyempre kasi nanalangin lahat ng tao sabay-sabay. Dininig ng Panginoon Diyos yung... Kasi alam niya, tao maapektuhan. Diba? Sabi niya ng panalangin kahit bundok may iurong ng panalangin. Ito, kung makita ng Diyos sama-sama mga Pilipino at binuksan ng bawat isa dyan ng puso nila, makikita mo yung kapayapaan Baka magbago isip ng ibahin ng Diyos ang isip ni Junior Di ba? Sagot niya sa inyo. Nakikinig lang siya.
kasi yung alam naman natin na nababalidate nila yan. Ngayon, ang sinabi ko lamang doon na maaring tinitwist nila ay sinasabi ko lamang, baka naman yung armed forces ay hindi lamang mag-press release about corruption, kung pwedeng verbally sabihin, mag-conference siguro na sabihin na itigil na yung corruption na yan at dapat Oo, tigil na yung corruption, tindi na. Alam nyo, ito sa local lang dito sa lugar namin kapitan lang, kapitan lang councilor na ngayon. Ay, hindi, ABC president kasi, kaya automatic pag ABC president, councilor ka kahit kapitan ka. Alam mo ito tuwento ko sa inyo ang laki ng bahay niya. Kapitan lang siya, wala siyang masyadong business. Hindi ganun kalaki business niya. Ang bahay niya, pag i-appraise mo, nasa 150 million. Sipin niyo saan niya kinuha yun? Nagiging ordinary na lang kasi pag may bumisita sa kanya, pag may nakitang tao. Sino yan? Si congressman? Sino yan? Si mayor? Sino yan? Si governor? Ang laki ng bahay. Ay, talaga, governor talaga Wala kang magagawa, governor Talaga laki ng bahay niyan. Puro di kotse yan. Di ba? Nagiging ritual na lang sa Pilipinas yung ganun. Pag nakakita ka ng mayor o councilor, asahan mo malaki bahay nila. Kahit alam mo saan nang galing yun, pinababayaan lang natin. Mo talagang ganyan talaga pag mayor, malaki pera. Hindi naman lahat Gets nyo? Itigil na yung mga korupsyon. Di ba? Paano? Isang mahigpit na presidente ang kailangan para matigil. Si Junior walang kapasidad Tingin ko walang kapasidad. Kung kay Duterte yan, ito pagmamalaki ko, hindi ako DDS pero pagmamalaki ko si Duterte Kung sa panahon ni Duterte yan, ayaw mo magpakita sa ayaw mo umuwi, passport, bibigyan ka ni Duterte 5 araw lang. Umuwi ka na. Di ba? Parang ganun. Essentially, you are not for withdrawal support. No, and in fact, you are maintaining the professionalism of the armed forces. Correct. So but they should not get involved in any political upheaval. Pero hindi kayat niyo po si General Bonner na, General, baka pwede mo magsalita kayo about corruption. Yun lang ang sinabi namin. Okay. And then we can vouch for that. Andun lahat ng mga battle staff niya, puro mga generals yun Ang sinabi niya, okay, don't worry, sir. Mga seniors kami sa kanya, although we are retired. Correct. Sabi niya, narinig namin ang hinaing ng tao. Sabi nila yan nararamdaman nila ang hinaing ng tao, sabi nito ni Pokis. Hindi kami bingi. Sabi daw ni Bronner. Hindi kami pipi, hindi kami bulag. Yun sinabi niya. Teka, General Pokis, baka mamaya ma-deny na naman. Tama pero pag nagkagulo-gulo naman, baka i-delay na naman yun. Ay, hindi ko sinabi yun. Yan ang hirap sa administrasyong ito Pag naiipit, hindi ko pinanguna i-deny nila. Kagaya ng abogado kay Gutesa na pumirma. Dininay niya, di wala ko dininay niya, na pirma niya. Di ba? Para sa kapayapaan to Bakit mo kailangan i-deny para sumipsip sa Pangulo? Di ba? Naman. Yan ang hirap sa Pilipino Totoo yan In front of General, you were with... Ayaw natin ng korupsyon pero sa atin, ayaw natin simulan sa ating sarili. General... No, kaming mga we don't talk straight lang yan. Kaya po. We don't do... Meron siyang battle staff pero kayong dalawang kasama. Hindi, kami, 7 yata kami. Pito kayo. So all of them heard what General Bonner said. So ang saktong sinabi niya, naririnig namin at nararamdaman namin ang hinaing at taong bayan. Okay. At saka sinabi niya, alam naman namin, sabi niya, ang mandato ng armed forces, that is to protect the people and the state. Yun ang sinabi niya. So your November 16 rally, the principles that you espouse are fundamentally similar to the Trillion Peso March. Yes, it's also all about corruption. However, the difference here is that the aggregation of groups that you are with, it's INC will also be there, Kingdom of Jesus Christ is of Pastor Kibuloy, and JIL. All these two are... Nako, malaking reliyon kasama dyan. Dami niyan. Kita nyo ito nasa likod nila. Baka 4 na beses ang dami niyan. Nako. Organizations are under siege because the founder, Pastor Kibuloy, is under arrest. And then on the JIL, it's Senator Joel Villanueva is also under fire. So it seems like this is an aggregation of Duterte forces. Hindi rin. Kasi marami mga not identified with Duterte. Of course, may mga ganon. And the idea nga, malaki ang kwento talaga na it's going to be, force the issue
there will be a withdrawal support, and they're very confident that Vice President Sara Duterte will be able to assume the Hindi, presidency. ganito I'm just mangyayari. telling these are the Of course, we know that, yung mga ganong scenarios, ito nga, lately na may nagsasabi na may movement daw kami na ibabagsak si PBBM. Walang katotohanan yun, di ba? Pati si Kong Mike nandun eh. Walang ganon, kasi itong movement namin is a non-violent... General, to be fair, sa totoo lang, Sek, may mga kasama kasi na talagang iba-iba ang panawagan. Correct. But you Yung mga piklawa naman yung pa-iba-iba ang panawagan eh. Iba-iba panawagan nila. May Sara resign. May panagutin ng may sala. Di ba? May ganyan sila eh. under General Procris, malinaw. Ito yung panawagan nila, itong corruption nangyari, may mali talaga. And in fact, yun nga Sek, ang parati kong pinawagan, bakit hindi magsama-sama lahat? Dahil talaga namang lahat, no? Even the November 30 group, tayo kasi talagang problema eh. Tingin ko, hindi na matutuloy yung 30 na yan. Tingin ko. Sadya na sa 16 bubuhos lahat yan. Yeah, it's something that we have to address as a nation. I agree with that, though. But let me ask you a question. Are you personally against President Bongbong Marcos? No, he is the president. Of course, we respect him. Kanya lang. So you observe the constitutional framework? Yes. Non-violent, non-partisan, non-political, of course, law-abiding. Okay. Yun ang aming framework. Kaya mali lahat yung lumalabas na we are agitating. Sabi nga nila, tanggalan daw kung pension dahil ganun ba? Naging ano yun? Dahil nag-agitate daw ako, nag-incite to sedition. Ano yan, Sek? Naging major issue yan. Nagkaroon ng press conference, then sinabi nila, pag-aaralan nila. Actually naman sabi, to be fair naman, sabi, pag-aaralan sa legal, it's into legal, nagalit yung mga retired at saka yung ilang active. I guess quietly, yung active nagparamdam. Withdrawn nila, hindi pwede. Kasi the main point they were saying, yung pension yan, dahil sa serbisyo ng sa bansa, diba? And now that is private, citizen, bakit medyo kaya naman maganda ang pension ng AFP. Kaya pag wala yun. Just for the record, you are the applicant for the People Power Rally on November 16. Yes, dahil nag-withdraw yung INC. Pero just to be clear, although hiwalay yan na rally, nag-uusap po din mo kami. I understand. Na sabay yan at 3 araw yan na rally na walang uwian, bumagyo, umulan, hindi uuwi ang mga tao. I just want to state, for you to state for the record, that nothing that I said, withdrawal support, the assumption of VP Sara, it will be first as president, will not happen during the 3 days. Wala pong ganon. In fact, hindi ho kami nag-uusap ni VP Sara, hindi ho kasama si VP Sara dito. So it's we never talk. So it's only anti-corruption now. Corruption. But I mean, these rallies are fundamentally symbolic to show the people's strength. That's correct. That's correct. It's an expression of people's. Ito yung mga vlogger, pakinggan nyo lang Baka isipin nyo, transparent to. Bakit sasabihin nyo, bakit transparency kayo mga ANC? Bakit naman si Sara, di nyo inaano? Si Sara, gumugulong ang kaso nun. Walang pumipigil doon. Nasa korte yata ang kaso nun, nasa gumugulong kaso nun. Ang hirap kasi sa inyo, puro Sara na lang kayo. Alam nyo na gumugulong ang kaso nun, eto unahin nyo yung flood control. Hindi ho ba? Kung yung mga taong hindi nagagalit sa matinding korupsyon na ito, hindi ang Pilipino. Aren't you satisfied with what's going on right now? I mean, Ombudsman Boying Remulla, na kaibigan ni Sec Mike, talagang he's going heaven and earth to really thresh out all these corruption issues. Unfortunately, no. Because, kasi mahigit ng 100, wala pang nakukulong eh. Itong gusto ng taong bayan, panagutin, ikulong eh. Wala pang, parang lumalabas parang kulang. It's the same impatience that you feel are the same impatience that you also feel. Yes. Talagang, kaya nga yung chant, ikulong na yung mga corrupt. Correct. Wala pang napapanagot eh. Yun ang panawagan ng taong bayan. Unfortunately, the legal process is just too protracted. Yeah, but the power of the presidency is so, talagang gusto nilang, magagawa yan eh. Alam mo, Sek, pinag-usapan nga namin ni yesterday ni Atty. Christian. Sabi ko, ano ba yung short of really filing a case? Para mabilis na on 2 points, yung travel at saka yung pera. Okay. Sabi na Atty. Trixie, hindi, yung travel madali kasi yung cancellation of visa, madaling pagawa yan sa mga ibang bansa. Pero sabi ko, paano yung pera? Di ba? I mean, as we go on na matagal, paano yung nawawalang ponto ng bansa? I mean, yun, second, isa siguro sa mga bagay, siguro, again, with not being partisan, lahat ng mga abogadong may sinserong pananaw dyan, how can we help the government? Kung ito man yung talaga,
maipit. Tapos, well, ako personally, may pananaw ako, like General Pokis, na medyo yung investigation, may script. Meron lang, meron lang designated na, designated. So he has to prove himself, no? Si Ombudsman Remulla has to prove na hindi totoo yung mga ganyan. Kailangan talagang, this is also a concern, eh. That's right. It's also a concern. So, maraming salamat. I hope that on the November 16, it's going to be a peaceful. Nako, talagang matutuloy-tuloy ito talaga. Dami na itong sasama sa November 16. Peaceful, yes. Before that, matabagan ka na, General, yung mga ito po ang United People's Initiative, kasama po ang maraming mga organisasyon po dito, hindi lamang po yung Iglesia ni Cristo, hindi lamang po yung KOJ, COJL, marami po ang mga civil society groups, mga Muslim and Christian. Naku, mga Muslim, sumama na. Siya may sabi yan, di ako ha. Sabihin niyo, sinabi ko yan. Organizations, lay organizations, yung mga kabataan, yung mga manggagawa, lahat po ay kasama natin. So, yung mga kababayan po natin, aabot yata ng mga 800,000 sila plus INC, 4 na milyon. Ako'y nananawagan, samahan nyo kami sa EDSA. Welcome lahat. Welcome po lahat. General, ng may isa pang ka. Alam nyo, balita ako sa INC, nakaraang rally, sumama lang dyan 52 district na tinatawag sa kanila na lokal, district sa kanila, distrito sa kanila, 52 district lang sa kanila. Ngayon, 72 district na sumama. Sabihin, napakarami nun. Ang isang distrito, laki. Distrito ng Batangas. Isang Batangas yun, isang dami nun, dami iglesia nun. Mag-iimbita ka ulit, kaya ulitin mo yan. So, okay, no, yun lang po muna tayo. Hanggang dito lang po muna tayo mga kababayan natin. No? Abangan lang po natin anong mangyayari sa mga susunod na sana maging mapayapa. Sabi sasama daw, full force daw ang relihiyon, pati mga general sasama. Sana magkaroon ng kapayapaan. Sana himukin, sabi ko kayo na, buksan yung puso natin, mapapulisman o doktor, ano mang profesyon mo, pupunta ka dyan, mayor ka man o politiko ka o ordinaryong tao ka, manawagan tayo na buksan ang puso ng bawat isa. Hindi tayo manawagan ng kaguluhan. Manawagan tayo ng kapayapaan at ng katarungan sa bansa natin. Hindi na ito usapang pink o dilawa ka o ano ka man, didis ka. Ito ay magkaisa, magkasundo mga Pilipino, refresh ulit, lahat magkasundo, panawagan na sana si Junior, yung puso niya lumambot, na sana, ito sige, ito na, walang takipan, walang gantuha. Kung gusto mo talaga, Pilipinas talaga, magkasundo lahat. Pwede pa lang magkasundo mga dilawan lahat-lahat eh. Panagutin. Sige, gusto nyo. Kung isama nyo si Sara, kung mapatunayan si Sara, panagutin si Sara. Sige, investigasyon. Gusto nyo mga Duterte, panagutin. Isama nyo sa investigasyon. Pero huwag nyo kakalimutan na Duterte lang tinitira nyo. Yan ang hirap sa inyo eh. Isama nyo rin naman lahat yung kasalukuyang sitwasyon nyo ng flood control. Yan ang iniinda namin, Junior. Saway mo naman yung mga bata mo dyan. Pati yung mga pinklawan, bagay, yung pinklawan, hindi mo kontrolado yan. Na okay, sige, pati si Sara, panagutin. Basta ayon sa investigasyon, lahat, pati Duterte, si Digong, panagutin lahat, pati 51 billion na yan, sige, sama mo na yan. Dapat sabay-sabay investigasyon, hindi yung Duterte lang. Kakalimutan nyo na tong investigasyon sa flood control, mapupunta na sa bakbakang INC, Marcoleta, Sigotesa, Kakampi, ganyan, nililis nyo usapan eh. Hindi ho ba? Hanggang dito lang po muna tayo, paalam sa inyong lahat.